For today's video mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo na pwedeng kikita ng 100,000 per month sa pag-aalaga ng baboy. So may tatanong natin kung paano ba ito mangyayari mga ka-farmers. Pero bago po tayo magsimula, para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa ating channel, please do subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment, at share para malaman din na iba nating mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers ay i-share ko po sa inyo na pwede po tayong kikita ng 100,000 per month kahit mga backyard hog raiser lang po tayo. So hindi po yan imposible mga ka-farmers, lalo na po ngayon na ang taas po ng presyo ng live weight. Dito sa amin mga ka-farmers sa Negros Oriental, nasa 230 to 250 po yung per kilo ng mga buhay na baboy. Kasi kaunti lang po ang baboy dito dahil po sa ASF. So ngayon mga ka-farmers, grabe po talaga ang presyo ng baboy. So marami po yung naghahanap ng mga biik. Kaso kaunti lang din yung supply ng mga biik mga ka-farmers. Kaya hindi rin marami yung nakapag-aalaga ng baboy. So, paano ba tayo kikita ng 100,000 per month mga ka-farmers sa pag-aalaga ng baboy? So, kung kayo po ay merong malaking kapital mga ka-farmers, pwede po tayong mag-alaga ng 10 baboy sa loob ng 5 buwan. Example mga ka-farmers, sa January, mag-aalaga kayo ng 10 baboy. Bibili po kayo ng 10 biik. Sa month ng February, pwede kayong bibili ng 10 biik din. Sa March, pwede din na bibili kayo ng 10 biik. April, 10. Hanggang May, mga ka-farmers, 10 biik. Yan po ang gagawin ninyong panimula para every month ay magkakaroon kayo ng kita. Dahil monthly po yung pagbili natin ng biik mga ka-farmers. So, hindi po sabay-sabay yung pag-harvest natin. Pwede po natin silang i-harvest 3.5 to 4 months. Yung 4 months mga ka-farmers, yan na po ang pinakamataas. So, pwede po tayong, ang target natin mga ka-farmers ay ibenta natin ang ating mga baboy after 4 months. So, yan na po ang gawin nating panimula hanggang sa yung 5 batch natin mga ka-farmers ay maibenta. Pero once mabenta natin ang ating first batch na 10 baboy mga ka-farmers, dapat na bumili din tayo agad ng pamalit para ang mangyayari every month ay meron po tayong maibenta. So, ngayon, sa kita naman ang ating pag-uusapan mga ka-farmers. Kung ang target po natin ay after 4 months ay i-harvest po natin ang ating baboy, pwede tayong kikita ng 10,000 mga ka-farmers. Net na po yan. Kasi ang isang baboy ngayon, kung magtimbang siya ng 100 kilos at nasa 230 lang po yung per kilo na tanggap ng buyer mga ka-farmers, pwede po tayong kikita ng 23,000 sa isang baboy. Gross income po yan. Sa expenses naman mga ka-farmers, pwede po tayong magpuhunan ng 13,000 sa kada baboy. So, kung may benta natin ang ating baboy ng 23,000 mga ka-farmers at i-less po natin yung gastos natin na 13,000 ay meron po tayong net income na 10,000 per head. So, imagine mga ka-farmers, 10,000 times 10 heads, so that is 100,000 per month mga ka-farmers. I know it's not easy po, lalo na po sa mga iba nating mga backyard hog raisers na nagsisimula pa lang po. Pero meron po talagang mga ibang backyard hog raisers na kaya po nila ang ganito mga ka-farmers, lalo na po yung mga OFW na gusto talagang magsimula ng negosyong babuyan mga ka-farmers para in the future hindi na po nila kailangang mag-abroad, so meron na silang maipundar na mga negosyo. So, maganda po talaga ang ganitong ideya mga ka-farmers. Pwede kang kikita ng 100,000 per month basta naalagaan nyo lang po ng mabuti ang inyong mga baboy. Yan po ang plano namin mga ka-farmers. Pero sa ngayon, mga panglitsunin pa po yung inaalagaan namin. Pero ang target po namin dito mga ka-farmers, kung hindi namin sila maibenta na panglitsunin, ay paabutin po namin sila hanggang finisher stage mga ka-farmers. So, yung mga hindi namin maibenta na panglitsunin, yan po ang ibebenta namin na pang live weight mga ka-farmers. Sa ngayon kasi mga ka-farmers, hindi pa po namin kaya na mag-alaga ng
10 heads sa kada buwan kasi meron pang ibang ginagastusan mga ka-farmers. So, ang mangyayari kapag may benta namin yung aming mga baboy ngayon, that's the time na maghahanap na din kami ng pamalit mga ka-farmers. Pero, so para sa ating mga ka-farmers na meron na pong kapital, lalo na po yung mga OFW, pwede nyo pong subukan ang paraan na ito mga ka-farmers. Kung gusto kasi ninyong magsisimula pa sa babuyan mga ka-farmers, I suggest na mag-fattening po muna kayo kaysa mag-iinahin. Yung pag-iinahin kasi mga ka-farmers, matatagalan yon. So kung nakapagsimula na kayong mag-fattening mga ka-farmers, kung mga ilang batch na po yung naalagaan ninyo, pwede na po kayong magsimula na mag-inahin. Ang pag-iinahin kasi mga ka-farmers, aabot pa po siya ng mga more than 1 year before po babalik sa atin yung ating puhunan mga ka-farmers. Pero yun lang, kung magsisimula tayo mag-fattening, dapat po na maghanap tayo ng magandang klase ng biik. Huwag po kayong bumili ng mga biik mga ka-farmers na yung may halong native, basta pang fattening. Yung dati, bumibili lang po ako ng may halong native mga ka-farmers kasi yung target talaga namin ay hanggang pang litsunin lang. Pero ngayon kasi na yung plano talaga namin na paabutin yung iba ng finisher stage kapag hindi po may benta na panglitsunin. Kaya hindi na po ako bumili ng biik na may halong native mga ka-farmers. In fact, ako na po mismo yung pumupunta sa talagang may-ari ng biik mga ka-farmers. Yung nakikita ko po mismo yung inahin. Kasi mas mabuti na po yung makasiguro mga ka-farmers. Pero siguraduhin din ninyo mga ka-farmers na yung barako ay hybrid din, hindi yung mga native lang. Pero usually, ang magiging native kasi yung inahin mga ka-farmers or upgraded na siya. Mas mabuti po talaga mga ka-farmers yung pure na hybrid basta pang fattening para mas mabilis po yung paglaki at pagbigat ng ating mga baboy at sa ganon hindi po tayo malulugi mga ka-farmers. So para sa ating mga ka-farmers na bago pa po sa aking channel, yan po ang aking mga inaalagaan ngayon. Ayan sila. 6 po sila dito sa kulungan na itong mga ka-farmers, pero yung ibebenta natin ay 5 lang po kasi itong isa, yung may dot sa likuran mga ka-farmers, gagawin po natin silang inahin. At meron po tayong 2 dito. Ayan, malalaki na din sila mga ka-farmers. Ibebenta din natin sila na pang litsunin. So, yan po sila ngayon mga ka-farmers, ang ating mga inaalagaan. Hindi na po ito sila panimula mga ka-farmers dahil matagal-tagal na po kaming nagsisimula sa pag-aalaga ng baboy. Ayan. So, ayan, ang cute mga ka-farmers. Ayan, natuto din silang uminom sa pig drinker. So, ang lakas po nilang kumain na ngayon mga ka-farmers. Yung nauubos nila ay 2 sako ng pre-starter na Ultra Pack at nagsisimula na din sila ngayon sa pangatlong sako ng starter na Ultra Pack mga ka-farmers. Ultra Pack po yung ginagamit namin dito kasi mas mababa po yung price niya compared sa Pigrulac mga ka-farmers. Next week mga ka-farmers, sisimulan ko na po yung pagbebenta sa kanila na panglitsunin. Ito sila dito, 6,500 po yung benta ko sa kanila mga ka-farmers at yung 2 sa kabila ay 7,500. Kung may benta po sila na panglitsunin mga ka-farmers, pero kung hindi, okay lang kasi pwede ko naman silang papalakihin hanggang finisher stage, din ibibenta po natin na buhay. At pwede din mga ka-farmers kasi merong fiesta sa amin dito sa Mayo, ay gagawin natin silang karne at maghahanap po tayo ng mga buyers ng karne mga ka-farmers. So, yung presyo, babaan ko lang po ng kaunti compared sa palengke mga ka-farmers para mas marami po yung o-order sa akin. So, yun po yung mga technique natin ngayon mga ka-farmers para hindi po tayo malulugi sa pag-aalaga ng baboy. Actually, itong pag-aalaga ng baboy kasi mga ka-farmers, cycle po yan. Merong time na mababa yung presyo ng live weight at mahal ang presyo ng feed. So,
mababa din yung kita natin mga ka-farmers. Pero meron ding time na mataas yung presyo ng live weight. So, yan po ang time na mas mataas din yung kita natin mga ka-farmers. Pero ang importante kasi sa atin ay basta meron pa po tayong kita. So, continue na po tayo mga ka-farmers. So, ayan. Continue lang po tayo bilang backyard hog raiser. 8 years na po kami mga ka-farmers sa backyard hog raiser ngayong taon. So, nakahinto lang po tayo ng 1 month dahil sa ASF mga ka-farmers. Pero after 1 month, nagsimula na din kaming mag-alaga ng mga baboy. So, yan lamang po mga ka-farmers ang may share ko for today's video. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palagi updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.